Hello guys, so ito na yung car na rerentahan namin kasi yung isang car, ano siya, nabenta na daw ng may-ari. Kinuha yun last Wednesday ata yun. So, for now, ito muna yung rerentahan namin. So, nandyan si Peter. Ayan siya. So, ipapasok lang muna daw yung car. Ayan. Ayan yung car. Ayan siya. Yung anak pala nila ang nagdala. So, itong car na to, yung nauna, ang rent namin nun is 900 ringgit per month. So, ito, ang sabi 700. So, at least, nakaano kami ng 200 ringgit. So, medyo, okay naman. Mamaya, makakita ko yung pag, labas namin mamaya, doon ko i-video kung ano yung car na rerentahan namin. Ayan siya. Yung tinitingnan ni Peter. Dito lang ako sa labas kasi ako sa labas. Dito lang ako sa loob kasi yan. Ayan, magpipirma ng kontrata si Peter. Pinirma niya yung kontrata sa pag-rent ng car na ito. So, medyo excited din ako dahil at least makakalabas din kami nang hindi nag-grab. Ayan, kasi masyadong easy yung movability namin pag may car. Pero wala talaga kaming own car, guys. Nagre-rent lang kami kasi one of the reason, hindi naman namin to bansa. Pero if sana kung nalaman ni Peter na medyo matagal siya dito, pwede naman sanang siyang bumili ng second hand. So at least hindi sana siya nagre-rent at mas nakasave sana siya. Pero nga hindi naman niya alam kung ilang years siya dito, gano'n, nung unang siya pumunta. So, hindi siya hindi siya bumili ng second hand car. Instead, nag-rent siya ng car. So, ayan. Mas, okay din dahil pag pag alis namin dito, pag uwi namin ng Pilipinas, so okay lang kasi wala kami maiwan na sasakyan, 'di ba? Anyway, kung may maiwan man, if ever na nakabili kami, pwede din naman yung ibenta. Pero for now, ayun. Ewan, ano yung ginagawa niya at bakit siya nagsusukat-sukat? Ayan yung anak ng may-ari ng car, sinusukatan niya yung ewan, tatanungin ko si Peter kung ano yung sinusukatan at bakit ganun. So, tingin-tingin muna si Peter, tingin din niya kanina yung tax kasi yun. Yun yung tax. So, yan. Dito lang ako kasi nakakaya naman mag-video sa labas. Ito. Tatanungin ko bakit ano ba yung so yan. Siyempre, tingin-tingin si Peter at alam ni Peter yung dahil nga dun sa country nila may sila. Saan kausap niya na good morning siya?
Yan pala yung ama ng bata. Sila yung may-ari ng car. Papalitan pala yung yung wiper ng car. Ayun siguro yung papalitan. Lalo laging umuulan dito guys, so kailangan ng maayos na wiper. Ayun sila. Gusto nila si Peter nagpag-rent kasi si Peter kasi guys, on time talaga siya nagbabayad. Hindi siya nadidelay at hindi din siya yung yung late magbayad. So kaya madali siyang kausapin pag may kailangang rentan, ganun. So ito yung in-offer ng agent kasi kasi kami, gumagamit si Peter ng agent. Pati itong bahay na rirentahan namin, agent din yung ginamit para maghanap ng bahay. So maybe may percentage din yung agent. Pero ito kasi, itong car na to, ang may-ari nito is yung agent na talaga. Ayun. Pero yung car na rin before ni Peter, ang may-ari naman nun is yung pamangkin ng agent. At saka ito, pag ginamit kasi itong car guys, hindi ito gagamitin ni Peter from house going sa work niya. Kasi malayo yung work ni Peter. Yung work kasi ni Peter is like an hour driving from home. So, ang ginagawa niya, ginagamit niya lang tong car going sa yung bus terminal ng ng company nila. Tapos doon niya pinapark sa may mall doon sa basement kasi may mall doon na malapit. Doon niya pinapark yung car. Then aalis siya doon, pupunta siya, maglalakad siya going sa bus na yung company bus nila. So ganun yung routine lagi. Monday to Friday, ganun yung ginagawa niya. And then, ayun, may curious pa siya. Curious yung tao sa curious yung tao sa halaman ko kasi bakit daw may bulaklak. Curious siya kasi akala daw niya bulaklak. Akala niya totoo yung flower kasi may nilagay kasi kami dyang artificial na flower. So, ayun, as I said, everyday ganun yung routine, Monday to Friday, from home, nagdadrive si Peter going sa yung malapit sa bus terminal nila, dun sa company na bus. Then, after that one, sasakay siya ng bus, going sa yung pinagtatrabuhan niya. And after that, pauwi siya. Syempre, dun din siya sasakay sa bus, pauwi. And then, pag drop dun sa kanya, dun sa location, yun sa bus terminal, maglalakad naman siya, papunta na naman ng mall, dun sa basement, para kunin niya yung car at yun yung dadrive niya pauwi. So, I think they are okay. The negotiation with the with the car is okay. Ayun, mamaya. Ayun. Ayan. So, yan lang yun. Ko, focus ko. Ganun pala dapat, no? Ayan siya. Ang dami namang pinipirma ni Peter. O, diba? Ang saya sana kung pagpirma ng yung ganyan is yung talagang own car mo, no? Pero, hindi kasi namin alam kung hanggang kailan kami dito. So, okay na din yan. Important, masasakyan kami, masasakyan anywhere we go. Instead of complaining, instead of looking at the other side, we must be very thankful na kaya namin mag-rent at mayroon kaming pwedeng sakyan going
somewhere. Oh, yung yun din yun na yun din yun na ano ko na um, masyadong ano yung gulong, masyadong ano na yung gulong, masyadong manipis. So meaning kailangan namin bumili yata ng palitan yata yung gulong. Ayun. So pinicture kasi nga manipis na yung gulong. Yung isang sasakyan na prinenta namin, yung gulong nun, may binili kami bagong gulong nun eh. Pero ito, danger kasi pag yung gulong is manipis. So yan. Ayun, na ganun pala yung nagsusulat si Peter kung ano yung kailangang palitan. Sala. Nag-uusap-usap pa sila. Yun din yung buti nga napansin ni Peter kasi kanina sabi ko parang ang nipis ng gulong. At least, ayun, tinitingnan muna ni Peter yung mga kung anong meron. O, check niya muna. Check siya. Ayan, mamaya kakausapin ko siya kung ano yung pinag-usapan nila. Parang bago lang itong car wash tong car na to. So yan, masyadong manipis, nakakatakot eh, masyadong manipis yung sana palitan yung gulong. So yan, nag-uusap-usap muna sila guys. So mamaya ako natanungin si Peter kung ano yung napag-usapan nila. Ayan siya. Ayan, yan yung lalaki nasa phone yun, yung mayari, tas anak mo, tas yun si Peter nga. Ayan. So yung gulong gusto papalitan ni Peter. Thank you for watching guys. Have a great day and God bless.